So, hi! Kumusta kayo lahat? And welcome ulit dito sa panibagong story time or vlog. Since hindi ako napag-post last Tuesday kasi nag-flight ako papunta ng Vietnam and here I am. I got back in Vietnam the second time around kasi malapit na rin patapos tong visa ko ulit sa Singapore for 30 days. So, it's weird na, tumiming na may tawag na ulit sa akin. So, to be clear, I got a job already. So, yeah, finally, nakakuha na ako ng trabaho. And I was so happy to get the news. But it's kinda scary from the start. Kasi nga, do you remember the one video that I post doon sa isang company na nakuha na ako and then all of the sudden nag-back out? I think I was on Thailand. Then yung company na yon, since nag-back out na, so naghanap ulit ako. I was so devastated nung nalaman ko yon. Then a month later, tumawag ulit yung company na yon. Then sabi nila sa akin na Adrian, meron kaming bakante dito sa isang company na to, pero ibang location na. So I said, buti na alala nyo ako kasi nga, I was really expecting na makuha talaga ako, and then all of the sudden you drop me out of nowhere. So ang bigat, sobra. And then sabi nila, don't worry, we will do whatever we will do since eto sure na to. Okay. Then nung first na pumunta ako dito sa Vietnam, I think last month, I was interviewed online. Okay. So pumasa ako sa online ulit sa company na yon, in second time na interview. And then they were so happy na makukuha ako, blah 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 blah. Pero as my gut feeling, eto na naman tayo. Parang nagkaroon ako ng deja vu nung nasa Thailand ako kasi yun yung mga sinasabi sa akin ng mga interviewer. Especially those mga hiring manager. So parang nawala ng bigat. Pero the doubt is there. Totally, yung doubt nandoon. And then nung bumalik na ako sa Singapore, actually naharang ako. And then syempre, sinabi ko yung totoo na nag-apply ako kasi natanggal ako. And then they understand naman sa my immigration. So they just pass me it. And then they approve another 30 days. So the first week on that, nasa Singapore ako, may tumawag sa akin. Okay. Ang name is Nicomatic. Okay, the company name is Nicomatic. That's I mean, yun yung vlinag ko last 2 weeks ago. I think pinost ko din dun sa channel na to. Yung position na yun is about production and quality. So yung company na yun, na-interview ako, and then I got good, na-impress sila about what is my experience, how I answer all their questions, yung mga situational na problem nila, how can I handle. So I really got good there. And malakas yung feeling ko na matatawagan ulit ako. So sabi ko, the reason na kaya ako pumunta doon sa company na yon is to have a backup. Because sabi ko nga, yung company na sabihin ko na, aerospace company is Pratt & Whitney. I mean, binitawan ka na lang as in binitawan ka na lang without, having tried na in-applyan ka ng SPAS, ganito yung SPAS, blah blah. Ang reason nila is mahal yung bayad ko kasi nga yung age ko. So just like that,
Hindi na nila ako pinakinggan kung ano yung mga struggles ko. They don't care. So after nun, siguro mga 2 weeks, I think 1 week, nagkaroon ulit ako ng second interview sa company na Nicomatic. So yun na yung pinaka-boss nila. So sabi nila, since wala daw siya no first interview, kaya na-miss niya yung party. Yung roasted. Actually, hindi nga roasted yun eh. Marami silang natutunan sa akin eh. So, yung mga basic question na lang. Same din yung mga question nila nung unang interview. So, na-impress naman siya. So, ang tanong sa akin is, kaya mo bang maglinis ng toilet? Yung kagad yung binanatan sa akin. Sabi ko, kailangan, sanay akong maglinis ng toilet. Kahit hindi ko alam maglinis ng toilet. So, I know it was a joke, pero they want you to know your personality, kumbaga how you handle a serious matters at saka a joke matters, kumbaga sarcastic man. So tinanong nila sa akin kung ano yung mga question ko. So sabi ko, ano mga question ko is question ko na lahat ng first interview. I have no more further question. Sabay tanong yung manager na, ang dali mo rin palang kausap. Sabi nga, hindi mo natatanungin kung ano yung mga benefits mo. Sabi ko, kung kinuha nyo na ako, di, ano ba bang kailangan kong tanongin? Yun lang naman ang gusto ko is para magkaroon ako ng trabaho. Kahit ano ng benefits ang ibigay nyo sa akin, ganun ako kadesperado eh. So natawa na lang sila sa akin. So, sige, we will contact you again. Just wait for us. And then nag-shake hands na kami. And then now I got confused with the two companies within the Pratt & Whitney at saka yung Nicomatic. So ang bigat ng kuwang ko, okay, sige, nagtanong ako sa mga friends ko, kasi hindi alam ng mga friends ko yung mga situation ko. Waki, Kuya Edge, sabi ko, and some of my friends na I need to get your opinion kasi I'm having some struggles sa situation na to. Now, Pratt & Whitney is a established company. Sabi ko. Okay. And then, itong bagong company, Nicomatic, maliit pa siya. As in, sobrang bibis. Parang child talaga. And then, hindi punta ka na lang, hintayin mo na lang yung tawag ng Pratt & Whitney since nakuha ka naman na doon. Ang problema, hindi ka pa nila ina-applyan ng work pass. Yung working pass mo. And since established na siya, kaysa pumunta ka sa maliit na company. So sabi ko naman, okay, I understand your point kasi I know yung established na company is hindi ka na basta-basta, lolokohin or gagaguhin. When in fact, yung mga established na company, mas maraming politics, kumbaga. It was a dirty work. I mean, it's not a dirty work, it's that it was a dirty politics, kumbaga. And you know my story, I've been there, they shit myself, they sabotage my work, and then all of the sudden they kick me out. So, eto namang mga malilit ng company. I know alam ko yung mga scenarios na kasi konti lang yung tao, all the eyes on you. So, syempre, hindi mawawala pa rin yung politics. Hindi siya ganun kalala. Kasi they need to survive. Kailangan nila mag-survive sa loob. I mean, yung company. Kailangan mag-survive yung company. So, yung mga petty politics is okay. And then, so yung mga decision ng mga friends ko is go to the established company. So, sabi ko sige, i-drop ko na sa Nicomatic. Okay, i-drop ko na sa Nicomatic. But I need to follow up muna dun sa company na Pratt & Whitney. So, nag-follow up ako sa Pratt & Whitney. Nag-reply naman kaagad yung hiring manager na nagkakaproblema sila sa hiring.
Which is, sabi ko, bakit sila nagkakaproblema ng hiring? When in fact, almost 1 month na akong na-interview. Nakuha na ako. And then all of the sudden, sasabihin nila sa akin ito, nako, sabi ko, mauulit na naman. Kagaya ng Thailand, sabi ko. So doon pa lang, yun na yung parang trigger point ko. That's it, I'll scrap it. Sabi ko I'll scrap ng Pratt & Whitney. So kinausap ko na yung magiging boss ko doon sa Nicomatic kasi nagbigay na sila ng email kung gusto ko ba daw yung position para maibigay na yung kontrata sa akin para ma-apply na kagad ng pass. Sabi ko, Miss Yu Tian, I accepted the offer and then thank you for hiring me and yeah, do what you do so that they can process my pass, sabi ko. On the spot ka mo, in-applyan ka agad ng in-applyan na kaagad ng working pass. Ang bilis, sobrang bilis. Yung Pratt & Whitney na una, hanggang ngayon wala pa. So I think naging tama yung decision ko na pumunta sa bagong company na Nicomatic. So I was happy. And then nung in-applyan nila, nakita ko yung mga rules and regulation ng MOM. Sabi, kailangan kong lumabas ng Singapore bago nila ako applyan ng pass. Pero sabi ng hiring nila dun sa company ng Nicomatic, it's okay kasi nasa visitor's pass ka naman. Which is makes sense naman. Okay, nung in-applyan nila ako, 4 days later or 3 days later, bagsak yung pass. So kinabahan ako. Pero lumabas dun sa result na ang reason bakit bumagsak is nasa Singapore ako. Kailangan kong lumabas. So yeah, kaya ako nandito para ma-applyan kaagad ng pass yung company. So yun na nga, this morning I saw the email na pumasa na yung pass ko and yes, I got a job. Sa wakas! So, I was so happy. Ngayon, I don't know what to do kasi ang gusto nila mag-start na ako agad. Pinakita ko yung booking ko 1 week pa ako dito sa 1 week pa ako dito sa Vietnam. So, what a journey. In 4 months, totally what a journey. I was so relieved na nakakuha na rin. It was so smooth. And yeah, nagre-reflect tuloy yung mga past nangyari sa akin na what happened to me before, nang hirap yung journey na to. Thank you, Lord. And thank you everyone na nanonood dito. Kasi you see the journey that na ang hirap, super hirap, especially when you have no job and finding yourself na parang ano na ako ngayon, parang sino na ako ngayon, parang nagkakaroon na ako ng problema kumbaga sa self ko kasi marami ng thoughts na sumasama. Na overcome ko and then because of friends, because of what I'm doing outside of my comfort zone, especially don't give up with your dreams, especially yung mga gusto nyo na talagang gusto nyo mangyari. Don't give up. If you apply. Kung 100 applications per day, 100 applications per day ang gawin nyo. Kung 200 applications per day ang gawin nyo, 200 applications. Don't give up. Meron kayong makukuha. The more na ginagawa nyo everyday yung practice nyo, no doubt makukuha nyo yung gusto nyo. And yeah, I think I will end this video. And don't worry kasi I will continue vlogging on my journey, kung anong nangyayari sa work ko
and ano yung mga experience na pwede kong may share. Yun. And yeah, let's continue this journey kung ano yung mga end goals, kumbaga. I don't have any end game pa naman. So, I need to focus muna din sa work, and let's see what will happen, kung ano yung mga progress or ano yung mga plans ko, how to deal with it. Let's see. Hopefully, makasurvive tayo, and then lahat tayo is, makamit natin yung mga gusto nating makamit. So, yeah. Don't forget to like and subscribe. And ano pa nga to? Be kind. Take care of yourself. Drink water every day. Kasi ako minsan hindi nakapag-drink ng water. Puro ako Coke. Nakaka-addict naman kasi. Coffee na rin. And then, yeah, love yourself. See you, bye. See you guys. Bye-bye.